Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Siyempre po, magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong kumakalat na litrato ng mga Diskaya at ni Blue Ribbon Chairman Senator excuse me po, Senator Ping Lacson mga tambay. Pinabulaanan niya po ito at sinagot po ang dahilan po ng litratong ito. At syempre po, meron po tayong malungkot na balita din po syempre sa ating po mga kababayan sa Cebu dahil nagkaroon po ng malakas na paglindol sa Cebu at meron na pong tinatalang 60 ang nasawi mga tambay. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na sana po ay maging maayos po at hindi na po madagdagan ang mga nasawi po sa paglindol. Tingnan din po natin ang kaganapan po sa Cebu. Unahin po muna natin mga tambay. Ito pong kay Senator Lacson mga kabayan. Kanya pong itinatanggi ang kumakalat mga kabayan. Politiko hindi po ba? At alam naman po natin ang mga politiko. Halos sangkot po yan. Hindi po ba? At si Senator Lacson ay matandang politiko po yan. Matandang politiko po yan, mga kababayan. Pakinggan po natin ito. Kumalat sa social media ang larawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson kasama ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na iniimbestigahan ng komite dahil sa anomalya sa flood control projects. Nilinaw naman ng senador na ang kumakalat na litrato ay kuha noong huling linggo ng Abril bago matapos ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Lacson, dinala ng isang campaign supporter mula Davao ang anak ng mag-asawa sa kanyang opisina upang imbitahan siya sa isang rally. Ngunit tinanggihan niya ito. Giit ng senador, ito na ang una at tanging pagkakataon na nakatagpo niya ang pamilya Diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee hearings. Dagdag pa niya, mali ang mga ibinibintang na kahulugan sa naturang larawan. Mali naman Maniniwala naman ba tayo kay Senator Lacson? Si Senator Lacson hindi naman po marunong magsinungaling yan. Hindi po ba? Lahat po na sinasabi ni Senator Lacson totoo po yun dahil siya nagsalita. Hindi po ba? Pambihira naman Senator Lacson, no? Yan pong si Diskaya, marami pong politiko na talagang kilala yan dahil yan po isang kontraktor. Hindi po ba? Imposible naman yata na yan po hindi kakilala at hindi siya kilala ng mga politiko. At matanda na po kayong politiko. Bukod tangi na lang po yata kay Senator Lacson na napakalinis po yata na politiko. Mukhang wala yata kayong anomalya na kayo'y kumukomisyon sa mga proyekto ninyo. Wala po ba kayong proyekto, Senator Lacson? Tumanda na po kayo sa Senado. Ilang termino na po kayo, pabalik-balik na kayo sa Senado. Wala man lang ba kayong naging proyekto para po merong kontraktor na nakakilala nyo, nakatulad ng mga Diskaya? Napakalinis naman po yata ninyo, Senator Lacson. Unbelievable. Sa bagay, kayo naman na nagsasalita na kayo'y malinis. Hindi po ba? At sinasabi nyo na huli na yon. At yun lang ang pagkakataon na nagkita kayo ng mga Diskaya. Ang tanong, Diskaya lang ba ang contractors sa buong Pilipinas? Mga kabayan, bakit itinatanggi? Bakit kaya itinatanggi ni Senator Lacson? Nagtataka lang po mga tambay. Ang napakaraming contractors sa buong Pilipinas. Hindi po ba? At baka nga po meron din tayong meron din tayong kumpanya ng construction company. Napakarami kasing politiko na involved po sa construction company. Sa bagay, Senator Lacson, hindi naman kayo na-involve sa anomalya. Hindi po ba? Never naman po kayo na-involve sa anomalya ang pamilya nyo. Kaya nga katulad po ng semento, di ba? Hindi naman kayo na-involve sa smuggling ng semento. Hindi naman kayo na-involve dyan Hindi po ba? Yung anak nyo.
na hinsa nahulihan yata sa custom ni Paeldon. dating custom commissioner yata si Paeldon doon, di ba? O secretary, nahulihan yata yung simento. Bagay, hindi naman po nasasangkot ang pamilya ni Lacson. Malinis naman po si Senator Lacson. Kaya nga pati yung kay Bobby Dacer hindi ba? Wala naman po yun. Hindi naman po totoo yun. Saka po yung Coratong Baliling, hindi naman po totoo yun. Hindi naman. Hindi po ba? Nagtago nga kayo ng mahabang panahon di po ba, Senator? Nagtago kayo napakarami nyo pa, nag-disguise pa nga kayo, di ba? Nag-disguise pa nga kayo ng mga parang babae, mga ganun yata. Dahil nga po kayo malinis po ang pagkatao nyo at malinis na politiko po kayo, Senator Lacson. Ito po mga tambay, panoorin po natin ang nakakalungkot po ang nangyari po sa ating kababayan sa Cebu. Ito po, panoorin po natin mga kababayan. Bilang ng mga namatay sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, hindi bababa sa 60 individual ayon sa NDRRMC. Para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Mar Gabriel. Mar. Yes, Wedge, umabot na nga sa 60 individual ang napaulat na nasawi sa pagtama ng 6.9 magnitude na lindol sa lalawigan ng Cebu base sa natatanggap na report ng NDRRMC. Ayon kay Office of the Civil Defense, Deputy Administrator ASEC Bernardo Alejandro, patuloy ang pagpasok ng mga impormasyon at kasalukuyan itong biniberipika ng kanilang mga tauhan sa ground. Pero base sa kanilang record kaninang umaga, pinakamarami sa mga nasawi ay mula umano sa Bogo City na siyang sentro ng lindol. May mga naitala ring nasawi sa kalapit na bayan ng San Remeo, sa Tabuelan at sa bayan ng Madeline sa Northern Cebu. Halos 150 naman ang naitalang nasugatan, kung saan pinakamarami din ay mula sa lungsod ng Bogo. Meron din sa Tabuelan, sa Katmon, sa Daan Bantayan at sa bayan ng San Francisco. Nagpapatuloy naman ang search and rescue operations sa mga napaulat na natrap sa mga gumuhong gusali. Ayon sa NDRRMC, wala pang datos na nakakarating sa kanila kung ilan ang kailangang i-rescue dahil prioridad sa ngayon ng mga rescuer ang mga biktima na maisagawa ito sa loob ng 24 golden hours. Nagpapatuloy din daw ang rapid damage assessment at ang needs analysis sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Prioridad dito ang mga paaralan, ospital at mga road networks upang matiyak ang patuloy na pagpasok ng tulong. Papunta na raw sa Cebu si Defense Secretary Gilberto Chodoro para pangasiwaan naman ang search and rescue operation sa lalawigan. Aabot sa mahigit 1,000 residente naman ang kasalukuyang inilikas kasunod ng pagyanig. Kasalukuyan silang tumutuloy sa mga tent, sa mga open spaces dahil nagpapatuloy ang mga nararanasan. Yan po mga tambay, sana po bigyan po ng sapat at tulong mga tambay. Bigay po sana lahat ang tulong sa mga naapektuhan po ng paglindol po ng mga kababayan po natin sa Cebu. At siyempre po nakakalungkot po na talagang matagal na po ang huling lindol po natin, hindi po ba? Matagal-tagal na po. Parang nung panahon po ni PRRD may mga lindol din po sa Cebu. Hindi po ba? Nasundan na naman po ngayon. Panahon po ni PRRD may mga lindol po marami rin po namatay. I think sa Cebu rin po yata yun. At ngayon po, bumalik na naman po, nagkaroon na naman po ng bagong lindol sa Cebu. At tinataya na po na humigit kumulang na po sa 60 o 60 ang namatay po sa earthquake. Napakalakas po, 6.9. Halos kulang 7 na magnitude. Malakas po yun mga tamba, yung lindol. Kaya po napakarami pong napinsala na mga ari-arian po, lalong-lalo po mga bahay natin, building. At siyempre po, napakahirap po kasi ang, excuse me po, napakahirap po kasi pagka lindol dahil una-una yung mga ari-arian po natin ang talagang sisirain. Wala po iniwan yan sa malalakas na pagbagyo, hindi po ba? Talagang sisirain at wawasakin po ang ating ari-arian. At siyempre po, yung tulong, sana po kumilos po ang LGUs. Ibigay po nila ng 100% ang tulong sa mga nasalanta at siyempre po yung mga kailangan po, mga assistant at makapag-umpisa naman po kahit papaano, lalong-lalo po yung mga kababayan natin sa hirap ng buhay ngayon.
ay sana po mabigyan din po ng pang-umpisa, lalo po yung mga nasira na mga ari-arian ay matulungan po sana ng LGUs at ng national government. Hindi po kasi ang nangyayari, ang pera ng taong bayan ay nananakaw ng mga politiko. Hindi po ba? Magkaroon naman kayo ng awa sa mga Pilipino, sa mga taxpayer. Karamihan po na napinsala ay halos taxpayer po yan. Magbalik naman kayo ng awa at tulong sa mga taxpayer. Samantalang mga politiko natin, mga kabayan, kinukuha lang po ang ating buwis umano, ninanakaw at dinadala sa kanilang malalaking bolt. Maawa naman kayo sa pagkakataong ito. Kaawa naman ninyo ang mga kababayan natin sa Cebu. Itong mga politiko na ito, huwag naman kayo magnakaw. Huwag na kayo magnakaw muna. Dahil kayo sanay na sanay sa pagnanakaw umano. Tulungan nyo muna ang ating mga kababayan na mabigyan po ng sapat at higit na tulong para po sa pagbangon po muli ng mga kababayan natin na apektuhan sa Cebu sa napakalakas pong paglindol. At syempre po ang inyong katambay, si Kamanong, ay nakikiramay po ang inyong lingkod sa mga nasawi nating kababayan sa Cebu. Nakikiramay po ang inyong lingkod, mga kababayan. Nakakalungkot po na sa sobrang hirap po ng ating bansa ay dadanasin pa natin ang merong sakuna na ganito. Katatapos lang po ng malakas na bagyo sa Northern Luzon, hindi po ba? I think sa Cagayan at bandang Ilocos at nasasakupan nito, mga kababayan. Ngayon naman po ay paglindol naman. Sana po lakasan po natin ang loob natin at humingi po tayo ng tulong at magdasal po tayo sa ating lumikha na tayo po ay laging maayos at ang ating pamilya. Muli po, nakikiramay po inyong lingkod sa mga nangyari po at nasalanta at siyempre po sa mga pamilya na naiwanan po nitong mahigit 60 nating mga kababayan. Condolence po, nakikiramay po ang inyong lingkod, mga kababayan. Ito po mga kababayan, yung kay Senator Ping Lacson naman po, mga kababayan, yung sinabi niya po na siya po ay yung litrato daw pong yun ay huling litrato na raw po yun niya sa mga Diskaya dahil daw po nung kampanyahan, mga kababayan. Madali naman po kasi itanggi yan ng isang politiko. Hindi po ba? Dahil ang politiko naman po ay sanay na sanay umanong magsinungaling. Hindi ba? Likas na po sa politiko yon, yung tumatanggi, mga kababayan. At syempre, ang mga politiko kasi ay sinasabi naman nila, ang katwiran naman po kasi ng mga politiko ay sila po ay politiko. Napakarami pong nagpapakuha sa kanila, mga kababayan. At syempre, kasama na po ang mga contractors dyan. Syempre, gusto po rin na lumapit ng mga contractors at magpakuha at kumukuha po kasi sila at humihingi. O sinasabi nga, yan ang trabaho po ng mga contractors. Kumuha at magpalakas sa mga politiko para mabigyan ng proyekto. Hindi po ba? Kaya dito po sa pahayag ni Senator Lacson na siya po ay committee. Ang committee po niyang hinahawakan ay Blue Ribbon Committee. Siya po ang chairman. Ngayon, nag-iimbestiga ka. Napakarami mong binabatong putik. Binabatuhan niya ng putik lahat halos ng politiko na sinasabing kumikita at nangungumisyon sa mga proyekto, lalong-lalo sa issue ngayon ng flood control. Mga kababayan, napakarami po, di ba? Sinasabi niya, halos lahat daw po na senador ay kumikita at nangungumisyon. At ganun din daw po sa mga congressman. Ang tanong po ni Kamanong, hindi po ba kayo kasama ron? Exempted po ba kayo sa mga politiko na kumikita at nagpapatong sa mga proyekto na kung ano ang meron kayo na ginagawa ninyo sa inyong pondo na hindi namin alam kung gaano kalaki ang budget ng mga senador taon-taon at ganoon din ang mga congressman at hindi namin alam kung saan napupunta ang mga pera dahil wala naman po kayong resibo na ibinibigay sa COA. Hindi po ba? At wala rin po nakikita ang taong bayan na mga achievement na ginagawa po ng mga senador at mga congressman na pinakikita sa taong bayan. Ang nakikita na lang po namin at nababalitaan ay ang korupsyon pagka po wala nang
natapos at ghost project na ang proyekto. Doon pa lang lumalabas ang inyong sinasabing ganito pala ang ginawa ng politiko. Kasi wala po kayong mga resibo eh. Hindi po kayo nagbibigay ng resibo ng inyong pong mga achievement. Kung paano nyo po inubos ang inyong pondo na galing sa amin, sa taxpayer, sa tax sa buwis ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya po masyado po tayong inaapi. Masyado po tayong ginugulangan. Masyado po tayong binubudol umano nito pong kongreso. Ito pong kongreso ay masyado po tayong binubudol. Napakatagal na panahon na pong binubudol ang taong bayan ng kongreso. Kasama po yata doon si Senator Lacson dahil sarado po ang mga libro nila. Never pong nakabuyang-yang at never po nilang pinapa-audit ang kanilang mga proyekto. Hindi po ba? Hindi natin alam kung ano ang mga programa at proyekto niyan. Kung saan-saan po nila dinadala dahil wala po tayong nakikita sa mga libro nila. Ano ang proyekto ni Pamphilio Lacson? Ano ang pinagdala niya magmula po nung siya ay naging senador? Matagal na po naging senador yan. Di po ba? Naging senador po yan. How many long years? Panahon pa yata ni Erap, senador na po yata yan. O panahon pa ni Gloria. Dire-diretso po yan. Di po ba? Kung panahon ni Erap, ni Gloria, ilang taon na po yan? How many long years na po yan? Di po ba? Tapos kay Pinoy, naging senador din po yan. At naging senador din po yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba? At ngayon, senador na naman siya. Ibig sabihin, Senator Lacson, sa tagal mo na senador, wala kami nakita sa libro mo. Kumukuha ka ng pondo ng how many millions o baka billions na. Wala kami nakita na libro o achievement na ginawa mo. Bakit kaya, Senator Lacson? Sarado ang mga libro ng mga senador. At bakit kaya sarado rin ang libro ng mga congressman, representative? Bakit kaya? Kaya yan ang malaking hamon ni dating Pangulong Duterte. Buksan ninyo na ang libro nyo sa taong bayan dahil ang inyong institusyon ang pinaka-worst, pinaka-rotten at pinaka-corrupt na institusyon sa Pilipinas. Lalong-lalo po yung ginawa nyong MOOE, mga extraordinary expenses, liquidation by certification lang. Kayo po ang gumawa yata niyan. Marami po nagpatotoo niyan. Isa na pong nagpatotoo dyan ay si Sasot Rogandos at ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba nabunyag ang inyo pong kalukuhan at kabalbalan umano sa taong bayan para proteksyonan ang inyong mga interes, lalong-lalo na sa mga perang hinahawakan ninyo na hindi man lang ma-liquidation ng Pilipino? Liquidation nyo lang. Wala man lang kami nakikita mga resibo na galing sa inyo kung saan nyo dinadala. Hindi po ba? Kaya dito po mga katambay, yung depensa po ni Senator Lacson sa mga kumakalat na picture, mga tambay, mga kabayan, kung maitanggi man lang niya o sinasabing hindi po nakakuha ng kontrata sa kanya nung panahon po na siya ay politiko dahil ngayon po kapapasok lang niya senador. Hindi po ba? At hindi natin alam nung mga panahon na mga nakalipas ay wala ba siyang mga contractors na ginamit? Hindi po ba? Hindi ba siya nakakuha man lang na komisyon? Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po at muli po nakikiramay ang inyong lingkod, si Kamanong, sa mga kababayan natin na sinalanta po ng malakas na paglindol sa Cebu. Ingat-ingat po kayo mga kababayan natin sa Cebu at magdasal po. At siyempre po, dasal po natin na 100% po at mahigit pa ang pagtulong sana ng LGUs at ng national government sa mga masalanta ng pagyanig o paglindol sa Cebu, mga kabayan. Sana po. Ganun din po, mga kabayan. Thank you po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat.
Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At mga kabayan, yung dasal po at panalangin po natin na pagsama-samahin po natin na maingatan po sana ang pamilya Duterte, na mailayo po sila sa kapahamakan ng ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa rin po sana kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo pong mga dasal at sa ating mga dasal. At ganoon din po mga tambay, tayo po ay magdasal nang tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat pong muli mga tambay. Ingat-ingat po tayo at konting tiis na lang po mga tambay at makakabangon pa po ang ating bansa. Maraming salamat. Bye-bye!